Yes, we are here Hello. again. It's live. Good evening, good Hello. morning, Good and good evening. afternoon Good sa ating evening. Hello lahat. po. Happy Hello, Monday! hello. Happy Monday Yes, and happy Monday. happy Monday night sa ating lahat. At Yes po. it's Monday edition, di ba? So, si Ate Jo ay good morning. Good Good afternoon Good afternoon. kila Ate afternoon. Jo sa Uh, Asia. have a Tuesday morning or afternoon, Ate Jo. Tuesday afternoon. So, by the way, my name is Noel Tamayo, living here in friendly Manitoba, Canada, while I'm running my online digital business. So, could I call Ate Ligaya to introduce herself, please, Ate? Opo, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang tanghali at magandang umaga naman sa Asia. Salamat kuya sa pag-host for tonight. Muli po, nandito po kami ulit para mag-inspire po sa inyo. Ako po si Ligaya Kim, originally from Arayat, Pampanga, Philippines. Maya Pabengi po Kayungan, but I am currently living here in San Diego. I am a parent of a teenager, a full-time employee, and also a proud digital business owner. Thank you po. It's your turn, Anne. Hello po, good evening from Southern California. My name is Anne and I'm a mom of two beautiful kids. I work as a full-time scientist in two hospitals here in California and a proud digital business owner as well. Sis Pam? Hello po ulit sa inyong lahat. Good evening, good afternoon, and good morning wherever you are. Yes po, Pamela here. Ako po ay isang may bahay. Tama ba yun? May bahay. May bahay, yes. Tagalog no? Tagalog. I'm a wife, a mom to beautiful kids. I'm a full-time employee and at the same time a proud digital business owner po. Ako po ay naninirahan dito sa Southern California. Yes. At ngayon po ay napakasaya po muli dahil nakita-kita po muli tayo dito sa aming live dito sa aming Facebook. So thank you so much po for tuning in. Yes po, Ate Jo. Hello, good afternoon here in Okinawa, Japan. Kumusta po kayong lahat all over the world? At siyempre magkakaiba po tayo ng time sa ngayon. Yes, this is We're Jocelyn. global. A full-time mom and a full-time digital business owner. And originally from Daraga Albay, Philippines po. At isa po akong Bicolana. Kumusta po kayong lahat? Thank you. Thank you po. Thank you po, Ate Jo. Thank you po, mga ates and mga kapatid sa inyong mga napakagandang introduce, pagpapakilala ng bawat isa sa atin. Napakaganda, di ba? So, nandito naman po tayo sa ating Monday edition na ating nakagawian na ginagawa na every Monday, di ba? Yes. So, kung merong Monday, merong Wednesday, at meron din pong Saturday. So, yun po yung ating regular sessions every night on that 3 days every week, di ba? So, kung sino pa yung hindi nakakakilala sa atin, kung ano at kung hindi nila alam kung ano yung ginagawa natin every day night, di ba? So, ito na yung pagkakataon para malaman kung sila po ay may interesadong may pagbabago sa kanilang takbo ng kanilang buhay. So, ano po ang ating mga katanungan ngayon at ang driven to passion, my journey into entrepreneurs. So, ano ba yung kailangan natin? Ano nagtulak sa atin? Bakit tayo nag-jump in sa ganitong pagbi-business? Bakit na ito yung napili natin? Dahil meron naman tayong may mga kanya-kanya naman tayong mga background, di ba?
Bakit na hindi yung background natin yung kailangan nating i-post na gamitin para sa ganun, para sa ating buhay, di ba? Sayang naman na yung pinag-aralan natin sa haba ng panahon, di ba, noong tayo ay nag-aaral. Bakit na hindi yun yung ginamit natin instead na nag-jump in tayo sa ganitong business, Ate Ann? Ako po, so like I said earlier, I'm a full-time scientist here in California. I'm working in 2 different hospitals. So, bali po, in my case naman, nagagamit ko naman po yung pinag-aralan ko. It's just that gusto ko po kasing mag-try ng something new. I wanna, come out of my comfort zone. Kasi po, syempre sa sciences po ako, sa healthcare, wala akong background sa business or whatsoever. Wala akong alam sa business. So, like I said po, I want to try something new. And dito po sa digital business namin, it's possible to have time and financial freedom in a short span of time. Like, as soon as 3 to 5 years. Diba, mga kapatid? Do you agree with me? Yes. Tama. There's a big possibility po na makuha namin yung financial and time freedom na gusto namin makamit. Diba? Tagalog na makamit. Makamit, diba? And then, like I said po, in the past, so I worked in 2 different hospitals nga. So I'm working 13 days straight. So I'm really burnt out na po sa work ko. I mean, don't get me wrong. I love my job. I love my profession. Kaya lang po talagang nakakapagod din po talaga. Yung everyday, I have to get up and, get ready to go to work. Tapos, syempre, pagdating ko sa hospital, sobrang busy talaga. Especially pag yung flu season, talagang maraming mga taong may sakit, So, sobrang busy po talaga kami. We're really swamped like on a daily basis. So, yun po, nakaka-burnt out. Pero I love my job. Yun. And syempre po, I have big dreams para sa family ko, sa mga anak ko. And I want to support them, financially. Syempre, that's my responsibility as their mom, di ba? So, yun po, I want to make sure na makamit na naman, ginamit ko naman yung term, makamit nila yung dreams nila, So yeah, and then also I want to travel the world eventually pag financially and meron na rin akong time freedom, like hindi ko na kailangan mag-worry kung saan ko kukunin yung pera or yung, 'di ba? Syempre, bakasyon ka. You're gonna be spending like what? At least 10,000-15,000, depending where you're going, right? And then of course, hindi lang naman ikaw, your family's with you. So, mas malaki, di ba? And then, of course, kung may time freedom, I don't have to worry about going back to work after 3 weeks. So, yeah. I want to spend like a month or 2 sa isang destination. So, yeah, time freedom and financial freedom. So, yun po yung reason ko kung bakit nag-jump ako sa digital business. Yun lang po. Thank you. Thank you. Sis Pam? Okay, thank you, Ate Ann. Napakagandang sharing. Yes, right now we are just talking about our sharing and our journey and yung gusto natin, 'di ba, sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. And sa akin naman, yung driving force ko talaga is my family. Actually, way back when I was young talaga, parang nasanay na rin talaga kami na we really work hard. Kasi I remember I was just 4 years old na kasama na rin kami ng papa ko, ng mami ko to take care of our business. Naalala ko,
bata pa lang kami, kasama na nila kaming namimili ng mga goods, ng mga paninda para sa aming tindahan, namimili, nag-order ng mga tatawag sa mga pharmacy para kumuha rin ng ititinda pa, para mag-refill ng mga ng mga gamot. And then growing up then, kasi hindi din kami binibigyan ng allowance talaga ng bata kami. So parang na-push din talaga kami na if you want to get something, you gotta work hard for it. Parang laging ganon. So every time na yung mami ko mag-ask kami for something, she always tells us na, I have something here, itinda mo. Kahit ano, ititinda ko because I want to buy something kasi hindi kami binibigyan ng baon. So, hanggang miski nag-college ako, pumapasok ako, I remember na pumapasok ako, halos ilang libro lang ang dala ko dahil maleta ang dala ko, paninda yun. So, ganun yung desire ko dahil meron akong gusto kong bagay na mabili. So, laging ganon. Naalala ko, elementary, high school, college, ganun yung gawain ko lagi. Even sa mga kapatid ko, if I want to get something and kailangan ko ng pera, I will ask them, gusto nyo bang magpaayos ng cabinet? Gusto nyo ba magpalinis ng kuko? Gusto nyo bang ganon? Laging ganon. So, yun yung talagang kumbaga merong akong may driving force ako para mag-earn, para may makuha, para ma-achieve ang something. So right now, bakit ako napasok dito sa digital business na ito? Sabi ko nga I graduated, hindi kailangan sa digital business na ito na may pinag-aralan ka, meron kang natapos, di ba? Dahil napakarami rin natin ka-business partners na hindi sila nakagraduate, iba-iba ang mga estado ng buhay natin. Pero sabi ko nga parang ngayon lumalabas sa akin kasi ang natapos ko is entrepreneurial management. So yung natapos ko, ginamit ko yun sa negosyo ng amo ko. So siya yung talagang na-build namin yung empire niya. So sabi ko, yung nagkaanak na ako, Lord, sabi ko, hindi ko talagang wala sa isip ko yung dumating ako ng Amerika. Sabi ko, I don't want to be involved sa any business. Ayokong magkaroon ako ng sariling negosyo. Kasi naramdaman ko kung gaano kahirap sa oras na maging business owner. Kasi sa totoo lang, pag business owner ka, wala kang oras para sa sarili mo. You have to take care of your business. 24/7 yun. Ibig sabihin ng 24/7, pag walang tatao, wala kang mapagkakatiwalaan, ikaw yung nandun, ikaw nagmamanage sa business mo. So, ganun yung naramdaman ko yun. Growing up na hindi kami talaga, bilang na bilang sa daliri ko, kung ilan lang beses kami nakapamasyal ng family. Or sasabihin, kung may aalis sa amin, sasabihin ng isa, ikaw nang magbantay, yung gano'n, nag-aanuhan kami. So, ganun yung naramdaman ko. So, when yung dumating yung opportunity na to, na talagang blessing siya, hindi ko talaga hinanap. Though talagang naghahanap kami ng extra income. Yung nagsisearch kami mag-asawa, ang mamahal, we're looking for a franchise, we're looking for something, rentals or something. Pero ang bigat-bigat financially kasi yung capital napakalaki. Pero dun ko naramdaman na we really need something. Lalo na yung nakikita ko yung mga bata, yung nagkaroon na ako ng anak, naramdaman ko na hindi pala pwedeng empleyado ka lang or you only have one source of income though we are both working. Kasi talagang hindi madali ang buhay, lalo na pag you have a growing family talaga. So yung mga anak ko, sila talaga yung driving force ko na mag-jump into this kind of business na yun na nga, yung nakita ko na to,
doon ko masasabi, yung narinig ko to, yung napanood ko to, yung tumalo na ako dito sa community na to. Doon ko nakita na I can start my own business pala na hindi ako tali. Hindi ako nasa isang lugar. Yeah. Kasi napakaganda ng structure nitong business na ito, which is you can bring it with you anytime. You can do it anywhere. You can do it at your own pace. Katulad niyan, bago ako tumalon dito sa ating meeting, nakapag-devotion na kami, nakapag-pray na kami, naayos ko na yung mga bata sa higaan nila. So, yung palang napakaganda dahil hindi ko kailangan umalis ng bahay para iwanan ko yung pamilya ko. Kasi yung pamilya ko, alam ko nasa maganda silang kalagayan, nagpapahinga na sila. Though ako, I'm here working, pero I know for the future, I'm gonna harvest ko na lang to mga tinatanim ko. So yun yung talagang yung mga bata, yung asawa ko, yung family ko, yung mga magulang ko, sila talaga yung inspiration ko. Kaya ginagawa ko tong business na ito. Hindi madali. Yes, may mga challenges. Pero dahil nga ang dami-dami nating sa community na lang natin, yung mga encouragement na naririnig natin, yung support na naibibigay sa atin, 'di ba? Yung mga tools na naibibigay sa atin, katulad ng mga books na provided sa atin na hindi mo kailangan bayaran, 'di ba? Na you just have to take that opportunity, you just have to grab it, na basahin mo or makinig ka sa mga sa mga inspiring testimonial ng ating mga business partner. Yung pa lang nagbibigay sa atin ng motivation, yung pa lang nagpapalakas sa atin para to keep moving, to keep forward itong business na ito. So napakadami nating channels dito sa business na ito na talagang syempre ang main focus natin is our family. Our main focus is our makalabas tayo sa ating financial struggles. Ang main focus natin, makalabas tayo, gusto natin ng time freedom. Pero pag inisip mo sa ibang part-time job, sa ibang businesses, if you own another businesses, sinasabi ko, itong business na to, it's very unique kasi yung option na to, pwede mong makuha lahat. You just have to work hard. You just have to put your effort. You just have to love it and enjoy the journey. Hindi madali ang journey, but you just have to enjoy it. Kasi sabi, 'di ba, miski ang buhay natin, there's ups and down, pero it's the same thing with the business. Kaya we just have to enjoy it. We just have to always focus on our why, on our family, which is sila talaga yung dahilan kung bakit ako nandito sa journey entrepreneurship na to. Thank you. Yes po, Ate Ligaya. Salamat kapatid, napakaganda ng talagang nakaka-encourage. It's very true. Our family are the number one driven purpose. Kaya tayo nag-jump in dito sa business na ito. Kaya even though I did not have talagang background as a business owner, but because of those whys, they are the very reason talaga na kaya nandito ako talaga. I've been working since I was 14 hanggang sa mapunta ako sa ibang bansa, just because I need to support and I love to support my family. Especially tayo mga Filipino, we are driven to support our family. So, ang talaga is, God gave us wisdom, God gave us gift, God gave us this strong desire to help and support. I think the number one driven purpose for me is yung to make an impact sa buhay ng ibang tao. And at the same time, to help, my family financially. So, of course, nandun yung time, nandun yung financial freedom. Kaya ako nag-umpisa ng business na ito. At first, nag-iisip din ako kung anong klaseng business yung
magja-jump in ako kasi I love to get away or to be set free from being an employee. Kasi talagang nakatali ka dun eh. I mean, kagaya nito, before I jump in here, kailangan ko munang tapusin yung aking as a personal assistant sa boss ko. I have to read all of his emails. At tapos, isa-summarize ko kung ano yung mga importante, lahat ng mga dapat kong i-remind sa kanya for tomorrow, and then the summary of his calendar for tomorrow. So sabi ko, why don't I just, do it for myself? Diba? If I can do it for my boss, I can also build my own business. Kaya I thank God for this opportunity na ibinigay sa akin ng Panginoon dito sa digital business na ito. And kagaya ng sinabi mo pa na, we can work this out on our own time. Yun ang kagandahan. Flexibility. Tapos meron siyang, yung training nandoon basta magbigay lang tayo ng time to learn more. And little by little, talaga, hindi instant na natutuhan ko tong business na to. It took me a while bago ko siya natutuhan. But, it's really, magandang, pundasyon ang nandito sa business na ito talaga. Kasi nandun na lahat. All we have to do is to learn it and at the same time, adopt it. And then, yung nagsusuporta sa atin is established na for 50 years. Kaya it's a great business to start kasi established na once na nag-invest tayo dito, all we have to do is to build it up on our own with the help of our community. So it's really a great business to start. That's my driven purpose ngayon na, as I'm learning every day, nagla-live tayo, yung mga everyday na natututuhan ko rin sa mga webinars and everything. I have the passion to also make an impact sa buhay ng ibang tao. Kagaya ng nangyari sa akin, thank you so much, Pam, for, helping me out with this business. Kasi, of course, noon, hindi ko pa talaga alam, hindi ko siya maintindihan. Ang daming mga confusion, ang daming mga questions. But through the help of mentors and coaches, talagang marami kang natututuhan. So I'm really grateful that I'm able to jump into this business. Thank you so much sa mga impact ninyo sa buhay ko. I'm really learning a lot. So that's my driven purpose, to make an impact sa buhay ng ibang tao and also to help and support my family back in the Philippines and dito rin. And to be set free from being an employee. So yun po, Ate Jo. Yes. Thank you. Thank you po. Napakaganda ng mga nasabi na nyo. Siguro, sobra ako nakaka-relate. Lalong-lalo na doon sa mga sinabi ni Sis Pam. Parang buhay ko na ang sinabi. Yes. Pareho pala yung naging buhay natin since childhood. Nagtitinda, nakalagay sa ulo yung paninda, banana cue, mga ganon. Naranasan ko po yun since I was elementary grade. Grade 1, grade 2, talagang, ewan ko ba, talagang business-minded na siguro. Parang, ngayon ko pa lang yun na na-realize na business pala lagi ang nasa ako. Gano'n. Yes. Wow. Mula nang pinanganak ako, ganyan talaga ako yung kahit anong bagay na pagkakapirahan, nandiyan ako doon, sige, gawin natin yon. Dahil siyempre yung sa atin sa province, di po ba, yung mga magsasaka lang, yung magulang ko. So, maraming mga, naman, yung mga handicraft, yung nanay ko naman, ganun. But ako naman, siyempre, wala naman akong magawa, nasa school lang. Gumagawa ako ng paraan para man lang yung pambili ng pencil, mga ganyan. Sarili ko po yun. Hindi ako humihingi sa kanila ng budget na, pahingi ng pambili ng ganito, gano'n. Never po akong nanghingi. Since elementary grade pa lang ako. Wow. Nakayanan ko po lahat yun. Yan, nakakaiyak lang. Yun nga lang yun, yung pinagdaanan na mahirap man, pero at least sa ngayon, yung pala ay parang first Rewarding. No? Yeah. First step ko na yun. Na Training. Hindi ko akala na dito ako mapupunta sa entrepreneurship. Yung sabi ko, naalala ko nung maliit pa, ito po yung gusto ko na, kaya lang hindi ko yung pagtitinda. Oo. Kaya siguro bata pa tayo, wala tayong ibang magawa, kundi yun lang, pagkakakitaan sa probinsya. So until na, yun na lang laging nasa utak ko na,
ay gusto ko talaga business. Kaya lang, nagkamali yung gusto nila, ito ang tapusin mo, ito yung ano, kaya lang labag sa loob mo, di po ba? Hindi po undergraduate ako doon as a teacher. So, nagpaiba-iba ako ng ano yan, para makita ko yung daan kung paano ko marating yung pinakapangarap talaga sa buhay. So, hanggang sa narating ko nga ito, dan pag ano ko dito sa Japan, nandito na ako. Businessman din yung napangasawa ko. So, tama doon sa hinahanap ko na, yung passion ko, nakukuha ko, unti-unti, na sabi ko sa husband ko, hindi ko kaya yung business mo dahil puro Nihongo, di po ba? Ang salita niya puro Nihongo. Gusto ko yung business na kaya kong dalhin na sa sarili kong language. So, nag-open ako ng sarili ko rin. Magkahiwalay po kami ng business. Kaya, and I came here, ginawa. So, nag-business po ako within 8 years yata. Yes. Sarili ko at thank you naman sa Panginoon at binigyan ako talaga ng maganda yung naging business ko po noon. Yun po ang naging start ko dito na business na yun ang naging puhunan namin sa ganito yung naiiwan pa ngayong business. Doon po kinuha lahat yun. Puhunan doon. Kaya masaya ako sa buhay ko at na nagawa ko lahat yung mga ganong hindi ko akalain na mayroon pala akong ganon. Hindi ko naman masasabi sigurong talent. Siguro kasama na rin yun doon. Kaya lang yung pag ano yan, kung paano gawin yung business, doon po nag-start yun. Kaya lang, ang naging problema lang doon, siguro yung wala kang time freedom. Oo nga, marami kang kikitain sa umpisa, ganun, masaya ka at may pera ka. Pero naman, yung passion mo wala hindi mo makita doon sa business mo dahil walang pahinga. Halika. Nandun ka, nakatutok ka lang sa work mo, pero masaya ka at may income ka. Masaya ka, hindi naman pala masaya lahat ng tao na sa finance. Kailangan din natin ng time freedom. Hindi masaya. Parang sabi ko, hindi na ba, siyempre pag tumatanda ka na, yun, hinahanap-hanap mo na yun. Yung time freedom. Dahil pagod ka na So, Yeah. luckily at nakita ko to, yung siguro binigay sa akin ni Lord, yung ganito dahil matagal ko na pinag-pray na makakita na ako ng panibago na pagkakakita na hindi na ako pagod. Sobrang pagod na, hindi ko na kaya. Yung katawan ko, wala na, talagang durog na doon sa trabaho na yon. So, imagine, nakita ko tong work, itong business na ito na wala naman sa ano ko dahil siyempre, first time gagamit ka ng technology. Yung business ko dati is manual lang po yun. Lahat, sulat kamay ko yun. Lahat. Wow. Totoo po yun. Hindi ako gumamit ng computer, hindi ako gumamit ng kung ano yan. Puro sulat kamay yun. Yung mga data ko, puro sulat kamay yun. Marami akong ginagawa. May sarili akong opisina, pero sulat kamay lang. Hindi ako gumagamit ng computer. Kaya nung first time kong humawak dito ng laptop, yung cellphone nga, hindi ko masyado gamitin, nagpapaturo pa ako sa anak ko, pero masaya na ako sa ngayon at yes, expert na si Ate Jo. hindi naman madali po ang pagiging isang entrepreneurship o kaya itong digital business. Kaya lang nasa atin na po 'yun, 'di ba? Yung kung talagang ang ambisyon mo sa buhay, gusto mong matupad yung mga pangarap mo, yung yung ma-reach mo yung goal mo talaga na gusto mo sa buhay mo. Tiyak na kumbaga sa ma-reach mo yun kung gagawin mo talaga lahat, yung maging consistent ka lang. Yun, pinagkalala natin yung consistency. Consistency. So, yun, ang pinakamaganda doon na nangyari dito sa business nito. Nagtutulungan yung community na napakaganda ng yung nagiging yung natin, yung business natin ay nag-grow siya every day. So, Yes. yun, katulad sa ngayon sa grupo natin, sobra akong natutuwa at parang ang bilis ng mga pangyayari na hindi pa ako perfect na yan dahil sa business marami akong hindi rin alam na nakikita ko siyempre sa kasamahan natin na may iba't ibang ideas, ganun. So, nai-apply yun as a entrepreneurship. So,
So, ngayon, masaya na ako dahil yung time freedom, nakuha ko na at nakapag-travel na rin ako ng yung gusto ko. Ngayon lang po ako sumaya kung hindi pa ako naging senior citizen. Too late. Yun, masaya ako Late. pagdating ko sa business na ito, na sobra akong puro, marami na yatong naibuhos na luha noon pa, noong nakaraan. Totoo po yun. Iiyak ka na lang sa sobrang pagod. Pero ngayon wala nang iyak-iyak, puro tawa na lang ang nangyayari. Never ko na nasa problema pa sa buhay ko. Totoo po yun. Right. 100%. I'm so happy and I love my business right now. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you po. Thank you very much, Ate Jo, sa iyong patotoo, di ba? Kaya kung kayo ay naranasan niyo po yung naglagay sa inyong mga ulo ng mga bilao, Bilao, yung bilao ng nga mga yun. paninda, Namotik you. si kapatid na Pam ay ang gamit niya hindi bilao kundi maleta. Akala mo Maleta. ako naman po ay bilao din yung aking gamit. Pero para magkaroon din po ang laman ng bilao na ilalagay ko sa aking taas ng aking ulo, ay kailangan ko pong pumunta sa palengke, mag-buy and sell ng gulay kung meron pong extra pera nung time na yon. Kasi that was siguro masasabi ko po na 10 taon po ako nung time na yon. Then kapag yung wala pong pera, pupunta po sa bukid, maghanap po ng mga gulay, iha-harvest ng ganyan, mga kangkong, di ba? Kung alam niyo yung mga kangkong, yun yung i-harvest muna yung lulusong ka muna doon sa hanggang dibdib na tubig bago ka maka-harvest po ng gulay para ipaninda doon sa ilalako ng ganyan. Yung kangkong. So, hindi po ganun kagaan yung buhay namin noong ako po ay bata pa. Pero gawa nga po sabi nga po nila na life must go on, na sinabi nila na buhay talagang kailangan mo mag-move para patuloy yung paglago, di ba? So yun po yung aking naranasan bago pumasok po sa eskwelahan or bago pagpasok ka na naman ng eskwelahan, kailangan mong pag-ipunan yung kailangan mong gamit sa eskwelahan. At hindi lang po ako yung mag-iipon ng aking gagamitin para sa school, kundi ilan po kami magkapatid, 5, ako lang po yung isang lalaki. So, yun po yung parang ako po yung nahatangan ng isang responsibilidad na kailangan mong pag-ipunan yung gamit ninyong magkakapatid para sa ganun ay makapasok kayo sa kanya-kanyang mga school, di ba? Andiyan yung, siyempre, meron din naman pong trabaho yung mga magulang namin po noon, pero hindi po ganun kalaki yung kinikita dahil siyempre sa probinsya, di ba? Kaya kailangan mong tumulong at magbigay din ng konting tulong din sa kanila na hindi lahat manggagaling sa kanila yung kailangan ninyong gamitin na magkakapatid pupunta sa school. So kung naranasan niyo po yung magbuhat ng bilao or maghila ng bagahe para maglako, ako din po ay naranasan ko po yung ganun, yung bilao. Kahit sabi nga po nila sa akin noon, ano kaya magsuot ka rin ng palda para sa ganun ay makatotoo. Pagbubuhat ng bilao, sabi ko sa akin. Kasi nga po, kuhang-kuha ko po kung paano kumilos yung babae na maglagay po ng bilao dito sa ulo at meron pa pong ipit-ipit dito sa kilikili na isang pang bilao. So, kapag merong laman doon at may bibili, kailangan 2 kamay, yung nandito sa magkabilang gilid ng kamay ng katawan mo, pero yung bilao ay talagang wala na pong hawak-hawak yun. At kaya sabi nga po nila sa akin, ano ba yung ulo mo? Flat na ba? Nasanay na ba ng husto ng pagbibilao? Sabi nga sa akin.
So yun po yung naging buhay ko po kami po ay mga bata pa hanggang sa hindi ko po naisip na paano po ako nakapag-jump in sa ganitong pag-business. Kasi nga po, yung paglalako po ng gulay madali lang po, pero yung ganitong pagbi-business na kailangan mo na talaga patakbuhin yung sarili mong business ay hindi po gano'n kadali. Pero nagawa pong maging madali yung mahirap dahil sa determinasyon natin sa ating buhay. Yung gusto natin umangat, hindi po natin maparanas sa ating mga anak yung naranasan natin noong tayo pa ay mga bata pa, di po ba? Kasi mahirap naman po na tumanda ka na, yun pa rin yung mararanasan yung mga ating mga anak, di ba? Kaya pinipilit natin maging magaan yung buhay ng bawat isa sa atin. Kaya napakasarap yung makagawa ka ng sarili mong business na nandito ka lang sa bahay. Nagkaroon ako ng sariling business dito, pero hindi din po ganun kadali. Kaya nga po, mas minabuti ko po mag-jump in sa ganitong business na hindi mo kailangang i-babysit na sinasabi po ng karamihan. Dahil nga po, doon sa ginusto natin, kung bakit tayo nag-join dito, doon sa automated system na tumutulong sa atin na nag-work sa atin 24/7 in the background. Kahit na mayroon po tayong full-time job, natutulog ka man, nasa bakasyonan ka man, kahit na anong gawin mo, gumagana po yung business. Kahit na ano man ang mangyari, basta bit-bit mo yung cellphone mo, bit-bit mo rin yung office mo. Kaya nga po yung isa kong post po kanina na isinare na kahit saan ka pala magpunta, ay makikita mo yung business na umaandar, di ba? Kahit saan ka magpunta, makikita mo kung saan yung business mo dahil bit-bit mo yung cellphone mo, bit-bit mo yung office mo. Umupo ka sa isang tabi, ayun na yung office mo. So parang kunwari pumunta ka sa isang mall, yung office mo nandoon na rin. So parang dinadagsa ka ngayon ng mga client kasi nga nandoon ka sa malaking mall, di ba? Kaya yun na yung naging business office mo. Kaya sabi ko, ano talaga ako, ito ba talaga yung business ko? Sabi ko, nagpapasalamat talaga ako, mga kapatid, mga ate, na nakapag-start ng ganitong kagandang business. Kaya yun, salamat po sa inyong lahat. Salamat sa ating mga buhay. Thank you. Thank you. Sa business na iniraran po natin. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating mga viewers na sila Ate Chris. Oh, thank Hi, you Chris. so much. Hello. Thank you po, Ate Chris and si Ate LB. Salamat din po, Ate LB. Kung si Thank you Ate for Chris ay tuning nasa in. Japan, si Ate LB naman ay nasa Toronto. Pero ngayon ay pupunta tayo sa Bahrain naman sa ating We are really global. So, Ibang time zone. kaya yun yung kagandahan po ng ating napiling business dahil hindi lang po dito sa Canada, hindi lang po sa Japan, hindi lang po sa parte ng US, sa iba't ibang parte po ng mundo. Kaya ito po yung para sa atin talaga kahit na anong busy po natin, basta meron kang determinasyon sa iyong buhay, yung business mo ay dala-dala mo at kaya mong gawin ang lahat na sabihin natin imposible, yung imposible ay magiging posible. Di ba? Kaya yun, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil kasama natin siya dito sa business na ito na binigay sa atin. Kaya Ate Jo, paki-invite po sila ate kung ano po yung karagdagang sabihin natin, please. Yes, today, what's today? Today is Tuesday. Yes,
Sa mga gusto rin po mabago ang buhay na katulad dito sa mga kasama natin at libo-libo pang tao dito sa buong mundo na nabago ang buhay ng dahil sa business na ito. So kung kayo po ay interesado, mag-sign up lang po kayo dyan sa aming mga website na nandito po, makikita nyo sa aming screen. So mamili lang po kayo dyan kung sinong gusto nyo i-sign up. Nandito dito po kami lagi na mag-share sa inyo ng mga kung ano man yung mga inspirasyon na magiging ano nyo kung paano ba mag-start sa business na ito. So, yes, kailangan lang po namin is yung coachable ka talaga. Talagang may willing kang matuto sa business na ito. Napakadali lang po sumali dito at marami po kami dito tutulong sa inyo para ma-start din nyo ang ganitong negosyo na napakadali lang po. Sige, thank you so much. Thank you so much. So, yun, karagdagan na impormasyon mga ate. Please, kung meron pa po kayong idadagdag bago po tayo magpaalam sa ating mga mahal na viewers. Yes po. So tomorrow po is Tuesday. Yes, every Tuesday po, every Tuesday and every Thursday we are always hosting a live webinar. So if you wanted to see and wanted to see po itong business na ito, dito po sa aming live webinar, we give you the overview of our business. And dun nyo po makikita kung ito pong negosyong ito will fit your lifestyle po. So if you are interested, you can always message us, sign up po every time na kung gusto nyo pong makita live, we are hosting live. And if you cannot make it sa live po, we can always send you replay link po. So you don't have to worry. So katulad po kami, busy po kaming empleyado, busy po kaming mga magulang, may kanya-kanya din po kaming mga ginagawa. Pero because this business is really flexible, so kahit po na gaano kami ka-busy, nagkakaroon po kami ng time dito po sa business na ito because this business is very flexible po. So kung wala po kayong time for our live webinar tomorrow, you can also watch it replay. Just message us lang po. Reach out to each one of us po and we will help you and guide you kung talagang naisin nyo na magkaroon ng sarili nyong negosyo katulad din po namin. Alright po. Kaya salamat po at Ate Pam, salamat po Ate Jo, salamat po Ate Ann and Ate Ligaya at salamat po sa ating mga viewers na 3 million Thank sa you so ngayon. much. At Thank you, nagpapasalamat po kami Thank sa you inyong po. pag-subaybay at pag-tune in sa aming Go Live every Monday. And then don't forget to tune in again next day, Wednesday. So, Wednesday edition naman ang mangyayari sa Wednesday. So, salamat po sa inyong lahat at Thank you so kung much. sino ang yung manonood ng aming replay ay nagpapasalamat pa rin po kami sa inyong lahat. Kung kaya namin, Kung kaya we can You do can it. do it. You can do it too. Yes. Thank you po. Thank you so much. Thank you for watching. Bye. Bye-bye. God bless. God bless po. Thank you. Bye-bye.